Hi guys! Another day, another vlog. So for today's video, dahil nga November 1 na, ay bibisitahin nga namin si Mama. Kaya nga pala ganito ang aming mga mukha ay dahil kagising nga lang namin. Pag si Papa talaga ang magsabing tumayo na at gumising na, wala talaga kaming magagawa dahil aalis kami kahit wala kaming nilamos. Buti na nga lang talaga ay nakapagilamos na ako dahil nga hindi lang din naman ako nagsuklay. Kaya naman ayan ang mga mukha namin, mukha kaming mga haggard. Konting almusal nga lang ang ginawa namin dito at umalis na nga kami dahil nga ayaw nga ni Papa pumunta dito ng tanghali dahil nga medyo mainit, dahil nga wala rin naman kami masisilungan dito at lalo na marami kami. Nag-tricycle nga lang kami dito dahil nga yung nire-rent namin jeep ay busy, kaya naman nagtatlong tricycle na nga lang din kami at magka-tricycle na nga lang din kami pa uwi. Dami na nga pala dito nagtitinda pero hindi pa naman gaano maraming tao, hindi talaga katulad nung nakaraang taon na nasiksiksikan talaga. Pagpasok nga namin dito, sobrang ikpit na pala at nag-iba na nga talaga yung mga patakaran nila dito. Siyempre bago kami pumunta kay Mama, bibili nga muna kami dito ng kandila at saka ng bulaklak. So sobrang dami nga nagtitinda ng bulaklak dito, hindi na nga namin alam kung saan kami bibili. Kaya naman tumawid nga kami dito at dito na lang din kami talaga bibili. Grabe talaga yung buhok natin dito at hindi na talaga ako nakapagsuklay. Pag si Papa talaga nagsabi ng go na talaga kahit wala ka talagang ayos. Isang bulaklak nga lang yung binili namin at saka bumili din ako dito ng kandila. Dalawang kandila nga lang yung binili ko dahil bumili na rin pala si Papa ng kandila nito. Grabe talaga yung mga kapatid ko, kung nasan ako nandun din sila, samantalang si Papa ang luwang-luwang at walang kasama. Kaya naman di ka talaga pwede dito bumili ng isa lang, kailangan talaga kapag bumili ka ay maramihan dahil nga marami din ako mga kapatid. Kung nga dito bumili ng bulaklak ay aalis na nga din kami dahil pupuntahan na nga namin si Mama. Sabay-sabay nga kami dito umalis at natapilok pa talaga ako dahil tinapakan nga yung tsinelas ko. Nakakatawa talaga yung pagmumukha namin dito, medyo lutang pa talaga ako dito. Paano kasi hindi ka magiging lutang, kulang pa yung kaping ininom mo dahil nga nagmamadali na nga kami umalis. Kaya naman ito nga yung pagmumukha natin, medyo lutang pa talaga ako dito. Nagtataka nga ako ngayon dahil nga konti lang talaga yung tao ngayon at hindi talaga siksikan, hindi talaga katulad ng nakaraang taon na talagang magpapalitan na talaga kayo ng muka. Dahil siguro maaga pa kaya naman wala pang gaanong tao, anong oras pa lang din naman kasi ito, kaya naman konti pa lang siguro ang tao at mamaya pa siguro dudumugin itong sementeryo. Hinala nga pala dito sila Papa pagpasok namin dahil bawal nga daw ang lighter, kaya naman nung nakita ko silang inarang ay talaga namang inarang ko nga din at sinabi ko posporo lang ang dala namin. Ang sabi nga sa akin ay siga daw ako kaya pwede daw ako magsundalo. Dami ka palang mabibili mga pagkain dito kaya naman bumili na yung mga kapatid ko. Ano nga pala itong video na to, konting bisita kay Mama / food trip. So sobrang dami nga mabibili dito, mukhang mauubos yung pera natin. Dapat pala kapag pumunta tayo dito marami tayong pera para makain natin lahat ng cravings natin. Wala kasi tayong trabaho ngayon kaya wala tayong pera dahil long weekend. Hindi naman pwede bumili na lang tayo dito at hindi na tayo bibili ng pagkain sa bahay, kaya naman konting tipid muna tayo. Mababa pa talaga ang long weekend natin dito kaya naman konting tiis muna. Buti nga yung iba ay nagsiswimming na samantalang kami konting tambay na may konting nga. Tsari. Long timing naman kasi itong long weekend na to. Gusto nga sana namin magbakasyon o di kaya mag-outing kaso wala nga tayong budget, kaya naman konting tiis nga muna tayo dito. Maganda nga sana maggala-gala ngayon dahil nga mababa ang bakasyon pero wala tayong pera, kaya naman magtitiis muna tayo sa bahay. Lapit na nga kami nito kay Mama, konting lakad na nga lang at malapit na rin kami kay Mama. Maganda nga pala ngayon ang sementeryo dahil nga wala nang gaanong kalat at medyo maganda na nga rin dahil nga medyo inaayos na nga din itong sementeryo na to. Kliko ko nga dito, nakita ko na kaagad si Papa. Si Papa lang talaga yung maraming anak at umiiwas sa mga magugulo niya mga anak, kaya naman lumiis siya ng daan at andito na nga kaagad siya. Wala pa nga katao-tao ngayon kaya naman kami muna ang manggugulo dito. Nung nakaraang taon talaga ay maraming talagang tao dito pero ngayon wala na. Hindi ko nga alam kung bakit, siguro dahil nga maaga pa. Pinasindihan ko na nga dito yung kandila. Sabi ko nga kay Papa, bakit sobrang dami ng kandila? Isa lang naman si Mama dito. Naniniwala kasi ako kapag isang patay dapat isa lang din yung kandila, pero si Papa grabe kumakabili ng kandila. Akala mo maraming nawala. In advance na yata ni Papa yung kandila namin. Tsari. Sobrang gulo talaga namin dito, kaya naman huwag kayong papasok sa buhay namin kung ayaw nyo nang magulo dahil nga sobrang dami nga namin, dahil nga marami din ako mga pamangkin. Magsama-sama talaga kami, sigurado magkakaroon ng riot. Ginawa talaga ni Mama na marami kami para tulong-tulong daw ang bawat isa in case wala na daw ang isa sa aming mga magulang, kaya naman ito na-apply nga namin sa aming mga sarili.
Lagi naman kami bumibisita kay mama kahit hindi pa November 1, hindi nga lang kami sama-sama dahil kanya-kanya nga lang kami bumisita dito. Basta nakalabas nga kami dito sa may Molino, diretso nga kami dito kay mama, kaya naman lagi nga namin nakikita si mama dito. Ayaw din naman kasi namin na hindi namin siya nabibisita kasi nga baka pagtripan itong lechon niya. Ganda naman talaga itong sementeryo na to, pero kung may kaya-kaya lang talaga kami sa buhay, lilipat ko talaga si mama sa private. Kasi nga meron nga private sementeryo dito malapit sa amin at talagang walking distance lang. Wala nga lang talaga kami budget, kaya naman dito na lang namin nilibing si mama. Plano talaga namin kapag nagkaroon kami ng sariling bahay, susunod nga namin si mama pag-ipunan. Kaya lang medyo matagal pa yata yun dahil nga hindi rin ako nakakaipon. Ang dami kasi namin binabayaran, meron pa kaming monthly due, kaya naman di rin kami nakakaipon. At may mga kapatid din ako nag-aaral, kaya naman yung ipon namin talaga nawawala na lang bigla. Soon, ibibigay din ni Lord yung bahay na pangarap namin, pero ngayon tiis-tiis nga muna kami. Balang araw, iaalis din kami ni Lord kung nasaan man kami at iaangat niya kami kung saan man kami dapat. Bago nga kami pumunta dito ay pinapinturahan na nga namin si mama. Last punta ko kasi dito, sobrang dumi ni mama, kaya naman pinapinturahan na nga namin, kaya naman medyo maganda na. Kinausap ko nga lang dito si mama saglit at paalam na nga kami dahil aalis na nga kami. May bata kasi dito nung umiiyak dahil nga gutom na gutom na. Naiwan pa man din yung dede, kaya naman hindi na ako nakakapag-dede. Antok na nga din, kaya naman desisyon na kami umuwi. Isa-isa na nga nagpaalam dito yung mga kapatid ko dahil uuwi na nga kami. Medyo dumadami na nga din pala ngayon ng tao dahil nga anong oras na nga din ito, kaya naman uuwi na nga kami. Buti na nga lang talaga maaga kami pumunta dito kasi nga umuulan na nga. Kaya naman papaalam na kami dito kay mama, uuwi na nga din kami. Kung gaano nga kami pumunta dito, ganun din kami uuwi. Magta-tricycle nga lang din kami dito. Uwi nga namin, nagluto kami ng pansit at biko, pero yung biko ay hindi pa nga naluluto, kaya naman pansit lang yung pinakita ko. Dito ko na nga pala tatapusin ang aking vlog. Don't forget to follow and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page. Thank you for watching.